Nanghihinayang ang guro ni Shuichi dahil tinanggihan nito ang rekomendasyon para sa university, subalit nagkunwari ang bida na may iba daw siyang plano, pero ang totoo ay wala talaga. Saka inilihim niya rin sa mga kaklase na tinanggihan niya ang rekomendasyon. Siya ang takbuhan ng mga kaklaseng tamad gumawa ng assignment, ngunit ayos lang sa kanya basta magkaroon lang ng simpleng buhay. Dahil meron siyang matalas na pang-amoy kaya napapansin niya ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Sa silid ay umupo ang kaklase sa desk kaya kita ang pechay kaya tumalikod ang dalawang lalaki pero tinitigan pa ito ng bida kaya nasapok siya. Pagsapit ng uwian ay binahagi ni Nana na nakatanggap daw siya ng college recommendation. Ngunit nagtataka din ang dalaga dahil sa tingin niya ay si Shuichi dapat ang nagkaroon nito. Kinagabihan ay hindi siya makatulog kaya bumili muna ng maiinom sa labas, kung saan naisip ng bida kung bakit biglang luminaw ang mata niya at tumalas ang pang-amoy. Nakita niya sa malayo ang isang apoy, na agad niyang pinuntahan kaya naamoy niyang may tao sa loob. Naisip ng bida na ayaw na niyang makialam, subalit hindi niya mapigilan ang instinct. Ngunit habang lumalapit ay unti-unti siyang nagtatransform, hanggang sa maging isa siyang mascot na maging siya ay nagtataka din kung bakit ganon ang kinalabasan ng transformation. Tapos sinuntok ni Shuichi ang pader para mailigtas ang babae. Nilapag niya ito sa labas ngunit nang makita ang katawan nito ay hindi niya mapigilan ang sarili dahil sa sarap ng amoy. Pero nagawa niya muling makontrol ang sarili at nagsisi sa naisip niya. Nagising ang babae at nakita ang bida. Tapos naiwan pala ni Shuichi ang cellphone niya. Nabalita ang nangyaring sunog, nang mapansin ng bida na nawawala ang cellphone niya. Sa school ay nahanap siya ng babae dahil sa cellphone. Pero sa kasamaang palad ay nais siyang manipulahin ng babae para hindi ipagkalat na nakita niyang nagiging halimaw si Shuichi. Kaya naman sinubukan ng bida na hanapin ang cellphone niya sa locker ng babae. Pero nang makita ang panloob nito ay hindi niya napigil ang amuyin sa bango. Sa huli ay hindi niya nakita ang cellphone dahil dala-dala pala ito ng babae. Pagsapit ng recess ay kinausap ng babae ang ating bida. Dito ay sinubukan pang itanggi ng bida na nagiging halimaw siya, kaya tinulak siya nito sa gusali. At para hindi masawi ay napilitan siyang mag-transform, saka kinuha na ng babae ng picture. Pagkatapos ay kinapa siya ng babae dahil curious ito sa katawan niya. Saka dinikit pa ang siopaw. Kaya naman napilitang aminin ng bida ang katotohanan na hindi niya rin alam kung saan nagmula ang kakayahan. Sabay silang umuwi ng nakilalang babae, nang magpakilala itong si Claire, na sinabi ng bidang parang pangalan daw ng isang cornstar. Tapos pinakita ni Claire ang isang coin, dahil sa tingin niya ay may kinalaman daw ito sa mga halimaw. Nagpunta sila sa apartment ni Claire, kung saan naghubad ang babae sa harapan ng bida dahil feel at home daw siya, habang ang bida ay pulang-pula. Kaya di napigil ang tumayo si Mayor Jun. Tapos sinabi ni Claire na magpapakamatay na sana siya pero niligtas siya ng bida, kaya mula ngayon ay pagmamay-ari na niya si Shuichi. Tapos nakita nila si Hikawa sa labas. Agad nitong binanata ng ating bida, at ang pakay pala nito ay ang coin na tinago pala ni Claire sa siopaw. Nagawa ni Hikawa na mahuli si Claire, nang mag-transform si Shuichi kaya nabaliktad ang sitwasyon. Kaya nagkaroon sila ng pagkakataon na itanong kung para saan ang coin. Pero nag-transform din si Hikawa na labas panty kaya nagawang masipa ang bida. Sa nakaraan ay pinakita si Hikawa kung saan ginamit niya ang napulot na coin sa isang vending machine. Nang ayaw gumana nito ay umalis na siya, nang may lumabas na isang lalaki na nagpapasalamat dahil nahanap niya ang coin. At bilang kapalit ay nais nitong tuparin ang isang kahilingan niya. Kinabukasan ay nagkaroon ng malakas na pangangatawan si Hikawa, subalit nagulat nang mapansing may kakaiba. Kaya nagtago muna siya at nakitang nagtatransform ang katawan. Kaya naghanap ulit siya ng coins para mabalik sa dati ang katawan, nang marinig na nag-uusap sila Shuichi tungkol sa coins. At iyon ang dahilan kung bakit tinarget niya ang dalawa. Sa present ay binubugbog ni Hikawa si Shuichi. Ngunit ginamitan siya ni Claire ng pepper spray, tapos inutusan si Shuichi na paslangin si Hikawa pero ayaw gawin ng bida. Sa halip ay tinakas niya na lang si Claire, habang si Hikawa ay galit na galit. Habang nagtatago sa eskinita ang dalawa ay napansin ni Claire na may zipper sa likod ni Shuichi. Binuksan ito ng babae at ikinagulat nila nang makitang walang laman sa loob nito na siyang ikinalungkot ng bida. Pero naisip naman ni Claire na pumasok sa loob dahil para itong costume. At habang nasa loob si Claire ay napansin niyang komportable sa loob. Saka nalaman din ng dalawa ang mga alaala at damdamin ng isa't isa dahil sa pagpasok ni Claire na tila ba naging isang nilalang sila. Dumating si Hikawa na galit,
kaya kinontrol ni Claire ang katawan ni Shuichi pero hindi pa siya sanay sa katawan kaya nabugbog sila. Pero di kalaunan ay nagawa niya ng matutunan kung paano gamitin ang katawan ni Shuichi kaya nakabawi sila kay Hikawa. Nais pigilan ni Shuichi si Claire, pero hindi nito magawa dahil mas malakas ang control ni Claire sa katawan, na nagawa pang mabali ang paa ni Hikawa. Tapos sa huli ay walang awang binaril ito ni Claire. Sinubukan ni Shuichi na kalimutan ang mga nangyari, pero pinuntahan siya ni Claire sa silid dahil hindi siya sumasagot sa tawag. Natutuwa si Claire dahil walang nakaalam ng ginawa nilang krimen, saka sinabing masarap daw sa loob ni Shuichi lalo na daw pag tumatama yung costume sa puwet niya. Pero naiinis si Shuichi dahil wala daw konsensya si Claire sa ginawa. Depensa naman ni Claire na tinulungan niya lang daw si Shuichi na ipagtanggol ang sarili sa gustong pumatay sa kanya. Naisip naman ng bida na totoo nga ang sinabi ni Claire pero labis na siyang natatakot sa mga nangyayari. Pero giit ni Claire na sasamahan niya daw ang bida hanggang sa kamatayan. Sinubukan siya ni Shuichi kung totoo ang sinabi kaya nagpunta si Claire sa itaas saka tumalon. Kaya napilitan si Shuichi na mag-transform para iligtas ang babae. At dito ay napatunayan ni Claire na seryoso siya sa mga sinabi. Saka ikinwento ni Claire na hinahanap niya daw ang ate niyang naging isa ring halimaw na pumaslang sa mga magulang nila. Tapos pinakita na si Elena na ate ni Claire pala ang dahilan kaya naging isang halimaw din si Shuichi. Nakita ng alien na hindi pala nakikita sa camera ang mga coin kaya kailangan niya talaga ng tulong para mahanap ang mga ito. Magkasama ang dalawa sa isang tahimik na araw ng linggo sa apartment ni Claire. Pero para hindi boring ay naghubad bigla si Claire dahil gusto daw niyang pumasok muli sa katawan ng bida. At kailangan niya daw maghubad dahil napakainit daw sa loob kaya tinanggal na rin niya ang underwear. Pero nahihiya naman ang bida kaya nagsuot si Claire ng swimsuit. Tapos muli siyang pumasok sa katawan ni Shuichi na medyo nasarapan. Pagkatapos ay nag-practice ang dalawa sa pagkontrol ng katawan nila. Pinakita ni Claire ang damit ni Elena para mahanap nila ito sa pamamagitan ng pang-amoy ni Shuichi. Dahil tingin ni Claire ay ang ate niya ang pumaslang sa mga magulang nila. Pag-amoy dito ng bida ay kinilabutan sila ng maramdaman ang maraming kaluluwa na napaslang ni Elena. At pagdating ng hapon ay nag-grocery muna sila tapos kumain sa labas. Giit ni Claire na nais niyang hanapin ang ate niyang si Elena para tanungin ito kung bakit pinaslang ang magulang nila. Nag-imbestiga sila sa isang lumang bahay kung saan laging dumadaan ang mga classmate ni Elena. Subalit wala silang mahanap na kakaiba kaya nagpasya na silang umalis, nang biglang maamoy ni Shuichi na nasa malapit si Elena. At pagsilip ay nakita nila ang isang babaeng nakasombrero, na walang iba kundi si Elena. Kaya agad na naghubad si Claire para pumasok kay Shuichi. Pinuntahan nila si Elena, tapos binaril ni Claire pero napigilan ng bida. Kaya nakapag-transform si Elena na isang malakas at nakakatakot na halimaw kaya hindi sila makagalaw. Pero nang malaman niyang si Shuichi ito ay bumalik sa dating anyo si Elena dahil crush pala niya ang ating bida. Sinabi ni Elena na siya daw ang may kasalanan kung bakit naging isang halimaw din si Shuichi. Kaya ayos lang daw sa kanya kung nais siyang patayin ng bida. Ngunit nang marinig niya ang boses ng isang babae ay nagalit ng sobra si Elena. Nagawa nitong mahugat ang ulo ni Shuichi. Pero humingi din siya kaagad ng tawad sa bida dahil sa nagawa. Tapos pinagbabaril ni Claire ang sarili niyang ate pero walang epekto saka siya pinisil sa kamay kaya nabitawan ang baril. Muling sumugod si Claire pero pinalipad lang siya ni Elena. Pagkatapos ay tinanong ni Claire kung bakit pinatay ni Elena ang mga magulang nila. Pero hindi umamin si Elena at sinabing gas explosion daw ang sanhi nito. Dagdag pa ni Elena na pinrotektahan niya lang daw si Claire dahil masasamang tao daw ang mga magulang nila. Tapos binigyan ni Elena si Claire ng isa pang coin, kung saan pinapapunta niya ang kapatid sa lugar ng alien para gamitin ang coin. Saka may tumawag kay Elena kaya iniwan na niya ang dalawa. At dahil inakala ni Claire na patay na si Shuichi ay naisip niyang tapusin na rin ang sariling buhay pero pinigilan siya ng bida. Nagpunta nga sila Claire sa alien, kung saan kapalit ng coin ay binigyan niya ng inumin si Shuichi para gumaling. Dahil sobrang init sa loob ay lumabas si Claire. Tapos tinitigan siya ng masama ng alien dahil ang sexy daw. Kaya binanatan ng dalaga ang talong ng alien. Tapos nanghihingi ang alien ng isang buhok daw ni Claire sa pechay pero ayaw ng dalaga. Pero nakakuha na pala ang alien ng buhok niya. Kaso ay hindi sa ibaba. Kinain ito ng alien, kaya nagkaroon siya ng kakayahan na gayahin ang katawan ni Claire. Pagkatapos ay pinaliwanag ng alien na ang mga coin ay mga data daw mula sa mga kasama niya. Aksidente daw silang nasiraan sa paglalakbay kaya napunta sila sa Earth kaya nagkalat ang mga coin sa gubat. Nais nitong hanapin ang lahat ng mga coin para makaalis na siya sa Earth kaya kailangan niya daw ng tulong. Kaya kung sino man ang magdadala sa kanya ng coin ay bibigyan niya ng isang kahilingan.
Pero mas maganda daw ang pabuya sa makakahanap ng 100 coin. Habang naglalakad pa uwi ang dalawa ay nababahala si Shuichi sa panganib ng paghahanap ng mga coin. Pero di ito alintana ni Claire dahil daw sa wakas ay naging exciting na rin ang buhay niya. Kinabukasan sa school ay nagawa ng mock laban ni Shuichi sa mga bully. Tapos napansin din nilang hindi na siya nagsusot ng salamin. Kinabukasan ay papunta ang dalawa sa gubat para maghanap ng coin, kung saan ay mapanganib dahil meron ding ibang kapareho ng pakay nila. May isang dalaga naman ang naghahanap mag-isa ng coin nang makita siya ng isang manyak. Pinipilit siya ng manyak na sumali sa grupo nila, pero mas pinili ng babae na lumaban kaya binanatan siya. Samantala patuloy na naglakbay ang dalawa sa kabundukan, nang maamoy ni Shuichi na may kalaban kaya naghubad na si Claire para pumasok sa bida. Magkasama nilang pinuntahan ang nasabing halimaw para malaman kung may nahanap na itong coin. Pero nakitang napakalaki pala nito at lubhang mapanganib. Giit ng halimaw na ito daw ang unang pagkakataon na nilapitan siya ng kalaban dahil lagi daw siyang tinatakbuhan. Nalaman nilang hindi pala coin ang pakay ng kalaban sa lugar, kundi ay gusto niya lang masubukan ang lakas niya sa mga kapwa halimaw. Nadala ng damdamin si Shuichi kaya napasugod siya bigla ngunit baliwala ang malakas niyang suntok. Umatake din ang kalaban pero nakatakbo sila, at nagawa itong masuntok sa tagiliran pero hindi pa rin natutumba. Sa halip ay napatalsik sila. Dito ay napagtanto nilang kasing lakas ni Elena ang kaharap, kaya naisipan ni Claire na bulahin na lang ito para makatakas sila. Pero hindi ito umubra kaya dahan-dahan itong lumalapit pero napinsala ito ng baril ni Shuichi. Natuwa ang kalaban kaya ipinakita nito ang tunay niyang anyo at nagpakilalang siya daw si Sanbi. Tapos nag-transform ulit si Sanbi para ipakita ang mas malakas niya pang kakayahan na nagpayanig sa bundok. Nakitang nawasak niya ang lupa sa lakas, pero nakatakbo sila Shuichi. Muling umatake si Sanbi pero nagawa siyang may akap ni Shuichi, saka nagpakita sa likod si Claire na dala ang baril. Tinanggap na ni Sanbi ang pagkatalo niya kaya bumalik siya sa anyong tao at nabalian ni Shuichi ng ribs. Ngunit hindi nila pinaslang si Sanbi. Tapos may nakatingin pala sa kanilang nasasarapan kay Claire na nagawa pang kumuha ng litrato. Pero kaagad na pinaslang ni Sanbi ang manyakol na halimaw. At dahil sa nangyari ay naging kakampi na nila Shuichi si Sanbi. Tapos nakita nila sa cellphone ng manyak ang susunod nilang mga target. Nag-uusap ang isang grupo ng mga gatherers kung saan plano nila na kolektahin ang mga coin para matapos na ang palarong ito. At nagpunta dito sila Shuichi para sumali sa grupo pero sa isang kondisyon. Kailangang aswangin muna ng leader nilang tomboy si Claire kaya nagpunta sila sa isang silid. At dito ay ginawa ng leader ang pang-aaswang. Samantala sa labas ay nakausap ni Shuichi si Yoshioka, kung saan nagpapatulong ito sa kanyang hanapin ang nawawalang wallet. Lumabas ang dalawa para hanapin ito pero madaling mapagod si Yoshioka kaya naghubad ito para pumasok sa loob ni Shuichi, na nakikita naman ni Kiuchi na mangiyak-ngiyak sa selos. Pumasok si Yoshioka sa loob ng bida, subalit nahihirapan siyang makontrol ang katawan ni Shuichi. Samantala pagkatapos aswangin ni Sayaka si Claire ay ginawa na nito ang ritual kung saan nilagyan niya ng buhok niya si Claire sa leeg para hindi ito magtaksil sa grupo. Samantala nakita ni Shuichi ang panty ni Yoshioka kaya nalaman niya na wala palang saplot ang babae sa loob niya. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.